Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, itago nyo na lang ako sa pangalang Shy Gloria. Shy dahil shy ako. At Gloria, mula sa salitang glory, na matagal ko nang inaasam-asam kung kailan magkakaroon ng glory ang buhay ko. I'm 25 years old now. Maraming taon na ding lumipas mula nung ako ay nagtrabaho bilang isang, wag niyo akong husgahan, bilang prostitute. Hindi ko inaasahan na darating sa puntong ito na magsusulat ako ng sarili kong buhay. Dahil sa mga nangyari sa buhay ko din naman, ay hindi ko rin inaasahan. Sa hirap ng naranasan ko, napilitan akong tanggapin ang trabahong ito. Ang magbenta ng laman sa murang edad ko pa lamang. Simula pa nung kabataan ko, hindi ko na-experience ang tunay na pagmamahal. Ang pag-aalaga mula sa aking mga magulang. Yung tatay ko, lasinggero. Uuwi na nakadapa na sa lupa o kaya'y pagapang papasok ng bahay sa sobrang kalasingan. Ang aking ina naman nagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya kadalasan, nag-iisa lang ako sa bahay. Wala pa akong kapatid nun. Batang-bata pa lang, iniiwan na akong mag-isa sa bahay. Kaya natuto akong kumayod mag-isa. Hanggang sa nagkaroon ng kakilala, nagkaroon ng kaibigan, at sila ang naging aking suporta. Pero hindi ko alam na yung mga kaibigan yon ang magiging dahilan ng aking pagbagsak. Sila yung nag-udyok sa akin na magtrabaho bilang isang prostitute. Pero dahil nga mangmang ako, walang alam sa mundo, nagpasya akong lisanin ng bahay at tanggapin ang trabahong ito. Hindi ko alam kung anong pinasok ko, Chin, sa murang edad ko. At maraming taon pang lumipas, maraming karanasang nangyari sa akin. Nakilala ko ang iba't ibang uri ng mga tao. Nakaranas ako ng iba't ibang uri ng mga pangyayari. May mga pagkakataong ako'y nakaranas din ng karahasan, pang-aabuso mula sa mga kliyente ko. Oo nga, at nagbibenta ko ng lintawag ng laman. Pero kailangan ko din ng respeto. Hindi naman porket ganito ang trabaho ko, bababuyin na lang ako. Kaya parang naramdaman ko yung total loneliness and isolation. Gusto kong kumawala. Gusto kong umalis sa trabahong to, pero wala na akong choice. Wala akong alam at wala akong natapos na pag-aaral. Yun lang ang alam kong trabaho. Ang nakagisnan kong mundo habang lumalaki ako. Pero sa kabila ng lahat ng to, hindi ko pa rin nakita ang tunay na pagmamahal at pag-aalaga. Hanggang sa isang araw, nakilala ko ang lalaking itago na lang natin sa pangalang Ed. Siya yung unang kumausap sa akin. Yung bang hindi agad malaswa ang tingin. Yung bang may respeto kung magtanong. Kahit alam niyang prostitute ako. Tinanong niya pa ako kung okay lang ako. Umiinom siya ng beer noon sa club namin. Sinabi ko namang okay lang. Nakapag-usap kami ng sandali hanggang umabot sa tungkol na sa aming mga buhay. Parang bigla akong naging interesado sa kanya habang nag-uusap kami. Hindi ko alam kung bakit.
Pero may something sa kanya na hindi ko nakita sa ibang mga tao. Sinubukan kong itago ang aking damdamin. Pero hindi ko mapigilan na hindi siya isipin. Hanggang sa gabi-gabi na lang, nasa club na siya. At lagi ako ang hinahanap niya. Ni minsan hindi siya nagtanong kung pwede ba niya akong ilabas. Or kung pwede niya akong, alam mo na. Kaso, hanggang pagiging magkaibigan lang ang turing niya sa akin. At hanggang inom-inom lang daw ng beer ang sadya niya sa club. Matagal na siyang hiwalay sa asawa niya, Jean. May anak siyang isa, pero kasama ng nanay nito. Ni hindi na daw niya alam kung nasan na ang mag-iina niya. Dahil yung babae mismo, ang asawa niya, ang pumutol sa kanilang ugnayan ng tuluyan. Hanggang nasabi niya sa akin na mahal na daw niya yata ako. Sa tagal ng aming pagiging magkaibigan, kahit umikot lang sa loob ng club ang friendship namin. Pero nasabi ko din sa kanyang mahal ko na din siya. Yun nga lang, may isang problema. Ang trabaho ko ay isang prostitute. Sino bang maniniwala sa akin? Sino bang magmamahal sa akin ng totoo? Pero sinabi ni Ed sa akin na ayaw na niyang makita ako sa trabahong ito. Sinabi niya sa akin na gusto niya akong tulungang magbago. Nagpa siya akong tanggapin ang kanyang tulong. Nagsimula si Ed na turuan ako ng mga bagong pwedeng magawa sa buhay. Sinanay niya ako, dinala niya ako sa opisina nila upang magtrabaho. Tinuruan niya ako, tinulungan niya ako. Mga bagong kaalaman, bagong kasanayan. Ang kung paano mag-ayos ng mga dokumento. Tinuruan din niya ako kung paano mag-English. O mag-Ingles. O mag-English. At kung paano magsulat ng mga liham. Tinuruan niya ako sa mga bagay na sobra kong mangmang. Sa mga unang araw, mahirap para sa akin. Hindi ko alam kung paano magtrabaho sa isang opisina. Hindi ko alam kung paano mag-ayos ng mga dokumento. Pero naging pasensyoso si Ed na turuan ako. At meron din ako naging mga kaibigan sa loob ng opisina na siyang sumuporta din sa akin. Una, trainee, paala-allowance lang, hanggang sa nasama na ako sa payroll. Ang saya ko, Chin. Para bang sino bang mag-aakala isang prostitute na katulad ko ay isa ng office girl. Sa mga sumunod na linggo, tuluyan na akong nagbago. Nagkaroon ako ng tiwala sa sarili ko. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Nagkaroon ako ng pag-asa na pwede pa pala akong maging isang matinong tao. So nagtrabaho pa rin ako sa opisina. Nagpatuloy sa pag-aayos ng mga documents. At yun ang naging sentro ng work ko. Hanggang tuluyan nang nagawa kong iwan ng aking trabaho at kinalimutan bilang isang prostitute. Pagkatapos ng ilang taong pagtatrabaho sa office, alam mo ba, Chin, na nag-propose si Ed sa akin na pakakasalan na ako. Ang bagong ako. At masaya ako sa aking naging desisyon. Alam kong si Ed ay para sa akin na binigay siya ni God dahil hindi naman ako ganung klaseng babae din talaga. Nasama lang sa maling barkada. Araw ng kasal namin, isang simpleng seremonya lang. Pero puno ng love, puno ng care. Mga kaibigan namin at mga relatives ko na din, pamilya. Kahit kulang-kulang, pero at least may dumalo sa aming kasal. Nagbigay ng kanilang mga pagbati, nagsuporta, at ng pera.
Pagkatapos ng kasal, nagpasya din kami ni Ed na nagkaroon ng sariling bahay. Nag-ayos kami ng aming mga plano para sa future naming dalawa. At ngayon, Chin, I'm 29 years old at buntis ako sa aming magiging panganay. Masaya na ako sa aking buhay. Masaya na ako sa aking trabaho at sa aking pamilya. Nagpapasalamat ako kay Ed sa kanyang pagmamahal at support sa akin. Nagpapasalamat ako kay God. Hindi niya ako pinabayaan at hindi niya ako tuluyang nilugmok sa putikan. Hindi naman perpekto ang buhay namin. Pero masaya ako sa desisyon kong magpakasal kay Ed. Kung hindi siya, sino pa ba? Dahil alam kong siyang tamang tao para sa akin. At siya lang ang dapat na taong makakasama ko habang buhay. Sana'y napulutan niyo ng aral ang aking kwento. Habang may buhay, may pag-asa pa. May pag-asa pang magbago. Ang inyong kamaks, Shy Gloria. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Mugs FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Mugs FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Mugs FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Mugs FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sok Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Mugs FM with DJ Chini.